Adverbs of quantity, degree. Adverbios de cantidad o grado. Ano ba yung adverb? Ayun. Balik tanaw tayo sa ating Tagalog class, no? Sino ba nag-aaral sa inyo? Sino ba may subject sa inyo ng Filipino nung high school? Elementary, high school. So ang adverb ay sa Tagalog pang-abay, no? Ito ay salita na nagbibigay kahulugan o naglalarawan sa verb at minsan sa adjective or sa kapwa niya adverb. Ano ba yung mga adverb? Maraming klase yan. So halimbawa sa Tagalog, mabilis siyang tumakbo. So yung mabilis, dinidescribe niya yung verb na tumakbo. 'Di ba? Kung paano siya tumakbo. Palagi siyang nagdarasal. Palagi pang-abay. Nandoon siya kanina. Pang-abay naman rin yan na time and place. So yan yung adverb. Ngayon, ang topic natin is adverbs of quantity, kantidad o grado. So itong mga adverb ay sumasagot sa tanong na gaano karami or gaano katindi or gaano kalaki. So they modify verbs, adjectives, and other adverbs. So itong adverbs of quantity and degree ay nag-e-express ng intensity, amount, or level. Okay, madali lang naman siya pero very useful kaya gusto kong isingit ngayon para magamit nyo na rin siya mamaya sa inyong mga conversation. So yung verb na muy, adverb na muy, okay? So muy ay very or napaka or sobrang. So ginagamit ito bago ang adjective at iba pang adverb. For example, muy feliz, very happy, napakasaya o sobrang saya. Muy rápido, very fast, napakabilis. So for example, estoy muy cansado. I am very tired. Very tired. Sobrang pagod ako. Ella habla muy bien español. Ayun. She speaks Spanish very well. Napakagaling niyang magsalita ng Spanish. Muy. Ayan. Next one naman ay mucho. Mucho. A lot, much, many. So marami, madalas, masyado. So maraming meaning yan. Nagbabago, forms change depending on usage. Kapag pagtapos ng verb, no, pagkatapos ng pandiwa, ang mucho, ang ibig sabihin niya ay a lot. At hindi nagbabago yung form. Pero pag bago ng noun o bago ng pangalan, nagiging mucho, mucha, muchos, muchas, depende sa gender at plurality ng noun. Kasi ang magiging context niya nan or meaning ay much or many. So for example, as after a verb, no, pagkatapos ng pandiwa, trabajo mucho. I work a lot. Sobrang ay marami akong tinatrabaho, parang ganun. Mali yung Tagalog nito. Basta yung a lot, ayun. Pero pag yung mucho ay bago or before ng nouns, nagbabago yung anyo ng mucho depende sa kasarian at sa dami. Ay muchos estudiantes. There are many students. Yung estudiantes, los estudiantes, so naging muchos, maraming estudyante. Pero again, pag after ng verb, hindi magbabago yan. Ella estudia mucho. Hindi mo sasabing ella estudia mucha. Kasi after the verb, hindi naman niya ina-identify yung noun. So, ella estudia mucho. She studies a lot. Ay, mali yung Tagalog translation. So, yung pagkakaiba ng muy at mucho, again, yung muy ay ina-identify niya yung adjective at adverb, muy cansado, muy rápido. Yung mucho naman plus verb, trabajo mucho. At yung mucho, mucha, muchos, muchas, before the noun, mucha comida, muchos amigos, muchos hermanos, muchas casas, muchas gracias, etc. Okay? Next, the verb demasiado. Demasiado. Ito ba sa Tagalog? Di naman masyado. Pero iba yung meaning sa Spanish. Demasiado. Too much or too many. Sobra o masyado. Nag-express ito ng
pagkalabis or excess. Sa Tagalog nung iba, no, di naman masyado, di masyado. Pero kabaliktaran, sa Spanish, excess. So for example, yung preterite ng or past tense ng comer ay comí, wala pa tayo sa past tense, no? Comí demasiado anoche. Marami akong kinain or sobrang kinain ko kagabi. I ate too much last night. Ella es demasiado estricta. Hindi nagbabago kapag ang ina-identify niya ay adjective, hindi siya magiging demasiado estricta. Kasi estricta hindi naman noun yan. Yan ay adjective. So, ella es demasiado estricta. Diyan ako rin minsan nalilito eh. Yung demasiado ba gagawin kong demasiada? Pero again, kapag hindi siya noun ang kasunod, as is lang yan. Demasiado. She is too strict. Masyado siyang mahigpit. Pero, dito sa third example, ay demasiadas personas aquí. Bakit naging demasiadas? Kasi yung kasunod ay noun, las personas. There are too many people here. Sobrang dami ng tao dito. Ay demasiadas personas aquí. Next, poco. Poco, a little, not much, kaunti, konti lang. So it means small quantity or degree. For example, hablo poco francés. I speak little French. Él come poco. Tengo poco tiempo. Ayun. Poco. Yan ang kabaliktaran. Next, mas. Yung mas na may asento mas na may accent mark, ang ibig sabihin niyan ay more or mas o higit pa sa Tagalog, used for comparison pag mayroon kang kinukumpara. For example, quiero más café. Gusto ko pa ng kape. I want more coffee. Quiero más café. Ella estudia más que yo. Yung que, then, yo, I. So, mas marami siyang, mas nag-aaral siya kaysa sa akin. She studies more than I do. Necesitamos más informasyon. We need more information. Kailangan pa namin ng mas maraming impormasyon. Of course, ang kabaliktaran ng mas ay menos. Familiar na siguro kayo dyan. Less or mas kaunti or kulang. So for example, trabajo menos ahora. I work less now. Mas kaunti na ang trabaho ko ngayon. Or kaunti na lang ako magtrabaho ngayon. Él come menos azúcar. Azúcar. Asukal. Sugar. He eats less sugar. Mas kaunti ang asukal na kinakain niya. Tenemos menos tiempo. We have less time. Mas kaunti ang oras natin. Menos tiempo. Tanto. Tanto. So much, so many, sobrang dami, napakarami. Show strong quantity. For example, te quiero tanto. Mahal or sobrang mahal kita. I love you so much. Huwag yung gagamitin niya mamaya. Baka. Te quiero tanto. Ayun. Hay tanto trabajo hoy. There's so much work today. Sobrang dami ng trabaho ngayon. Hay tanto trabajo hoy. No comas tanto. So yung no comas ay sa order form yan. Wala pa tayo dyan. Yan yung negative order form or yung imperative form. No comas tanto. Yung comas negative, imperative form ng verb na comer, to eat. Huwag kang kumain ng sobra. No comas tanto. This one, bastante. Yung bastante, medyo tricky ang gamit niyan, depende sa context ng pangungusap mo. Kasi pwedeng ang ibig sabihin niyan ay enough or sapat na. At pwede rin namang quite or fairly o medyo halos. Actually, depende yan sa pag-uusap ninyo. So for example, tenemos bastante comida. Sapat na yung pagkain natin or meron tayong sapat na pagkain. We have enough food. Tenemos bastante comida. Ella es bastante amable. Medyo mabait siya. She's quite kind. Bastante amable.
Estoy bastante ocupado. I am quite busy. Medyo busy ako. So it can mean enough, bastante, or quite or fairly, medyo. Depende sa context. Okay? Algo. Algo as an adverb, it means somewhat, something, or a bit, or medyo, kaunti. So for example, medyo kinakabahan ako. I am somewhat nervous. Estoy algo nervioso. The movie is somewhat long. Medyo mahaba ang pelikula. La película es algo larga. So again, hindi nagbabago yung dahil ina-identify niya yung adjective, hindi nagbabago yung form ng algo. Hindi magiging alga yan, ha? As is na yan. Puedo tomar algo mas? Can I have a little more? Pwede ba akong kumuha or uminom pa? Ayun. Nada ay nothing, not at all, wala, hindi man lang. Usually ginagamit yan kapag ang sentence ay nagsisimula sa no or merong no. For example, hindi ako pagod. I'm not tired at all. Hindi ako pagod kahit konti. No estoy nada cansado. She doesn't eat anything. Wala siyang kinakain. Ella no come nada. Eso no me gusta nada. I don't like that at all. Hindi ko talaga gusto yan. Again, yung gustar verbs, pag-aaralan natin yan soon, no? Wala pa tayo dyan. Sa me gusta, te gusta, nos gusta, ayun. And other common adverbs, apenas. Apenas. Ibig sabihin yan, barely or hardly or halos hindi or kaunti lang. Apenas alcancé el autobus. Halos hindi ko naabutan ang bus o muntik ko nang hindi maabutan ng bus. I barely caught the bus. Medyo advanced to ha, medyo advanced phrase kasi alcancé from the verb alcanzar, to catch or to reach. Pero in past tense, apenas alcancé el autobus. Escaso, escaso ay scarce or limited, kapos or kulang. For example, estoy escaso de fondos. I'm low on funds. Kapos ako sa pondo or sa pera. Escaso. Todo, alam nyo na yan. Todo, all, everything, lahat. So for example, nahanap mo na ba ang lahat? Encontró todo. Preterite yan. Past tense. Did you find everything? And casi, almost, halos, or nearly. For example, halos matapos ko na ang homework ko. I almost finished my homework. Casi termino mi tarea. Casi.